In 3, 2, 1. Muli po, mabuhay Republikanong Pilipinas sa iyong pagdiriwang ng 125 selebrasyon ng kalayaan. Ang kalayaan ay isang mahalagang konsepto sa ating buhay. Ito ay nagbibigay sa atin ng karapatan na mamuhay ng madaya at makapagpasya para sa ating sarili. Ang kinabukasan ay mayroong magandang hinaharap kung tayo ay magkakaisa at magtutulungan. Sa ating pagtitiwala sa ating sarili at sa ating kapwa, makakamit natin ang mga pangarap at atikain na ating inaasam. Ang kasaysayan ay mahalaga upang malaman natin ang ating pinanggalingan at upang hindi natin maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ito ay nagsisilbi sa atin ng kaalaman upang magkaroon ng mas mabuting kinabukasan. Sa ating pinagpipintaganan at napapasipat kailangan ng ating bayan, kagalang-galang Marisa Red Martinez, na kinakatawan ni Ginoong Andres N. Dubit, Municipal Administrator, ikalawang punong bayan, kagalang-galang Melvin Bags, Hermoso Manuel. Sa mga magiging na bumubuo ng sangguniang bayan, mga magagawa ng pamahalaang bayan, mga namumuno sa pribado at publikong paaralan sa pamumuna ng ating tatlong tagamasipang puro Ginang Constancia Orgasco, Ginoong Marlito Constantino at Doktora Maria Lourdes Bilico Hermoso. Sa mga punong guro, mga guro at mag-aaral na bumubuo ng tatlong distrito ng Santa Cruz, sa opisyal, guro at mag-aaral mula sa iba't ibang pribadong paaralan, iba't ibang namumuno at empleyado ng mga samahan, negosyo at ahensya ng pamahalaan, mga opisyalis ng barangay, mga ginigiliw kung manonood na naririto ngayon, isang mainit, maaliwalas at mapakagandang umaga sa inyong lahat. Ang kalayaan at kasaysayan at kinabukasan ay magkakaugnay. At bilang pagdinda sa 125 taong pagdiriwang ng kalayaan ng Republika ng Pilipinas, malugod ko pong inaaniyahan sa entablado si Ginang Linda R. Rubin para sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, ang mga kakaastasan, muli kami ay nagkakatipon upang ikaw ay purihin at pasalamatan. Itinataas namin ang iyong pangalan ngayong araw na ito, kung saan inaalala namin ang araw ng kalayaan ng aming bansang Pilipinas. Dumadalangin kami na patnubayan, gabayan at maging mapayapa ang pagdiriwang na ito. Mamayanin nawa ang pagkakaisa ng aming lahing kaimanggi at dulong Pilipino. Mamanalangin nawa sa puso ng bawat Pilipino ang takot sa Diyos upang hindi kami masinsay sa paggawa ng kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang awa at sa iyong di masayang na biyaya at pagmamahal sa mga mamamayang Pilipino. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsipupo po na po ang lahat kung kayo po ay mabubuhay sa inyong kalooban. Sa ating po mga guro na mga pribado at pampublikong paaralan, may mga available pang pupuan dito sa stage. Kung inyo po nanaisip, ay ready po kita sa unahan po sa stage. Thank you po. Sa punto pong ito, pakinggan natin ang mensahe ng ating putihing mayora, ang napakasipag at isasasandigan ng karayaan ng bawat isa, tagapagtaguyod ng kinabukasan ng susunod na henerasyon at nakaukit na sa kasaysayan ng bayan ng Santa Cruz bilang isang may puso at putihing pinuno ng pamahalaan. Isang masigabong palakpakan para kay galang-galang Marisa Red Martinez na kinakatawan ni Ginoong Andres N. Dubit, Municipal Administrator. Isa po magandang umaga sa ating po acting mayor, Honorable Vice Mayor Bans Hermoso, sa ating mga kagalang-galang na
miyembro ng Sanggunian, Konsehal Palma, Konsehal Perilla, at sa ating pong mga panauhin, ang mga district supervisor natin, Dr. Maria Lourdes Hermoso, Mrs. Vasco, at ang kinatawan po ni Mr. Juanito Constantino. Gayon din po ang mga principals at teacher in charge ng mga iba't ibang sangay ng DepEd. Hindi po natin malilimutan, nasa ating hangay din po si Police Chief Cordero, gayon din po ang hepe ng ating DJLT at ang Bureau of Fire, mga national government agencies na represented ngayon. At lalo hindi natin malilimutan na nasa ilalim ng araw ang ating mga department heads. Mga department heads po ng ating pamahalang lokal, mga section at unit chiefs. Lalo higit po ang ating mga empleyado, regular, gayon din po ang mga job order o contract of service. At sa ating mga kababayan na narito ngayon at nakikinig po, bagaman taon-taon, ginaganap po ang paggunita ng Independence Day o Kalayaan. Ang tanong po natin, may kabuluhan po ba, may relevance po ba ang kalayaan, ang konsepto ng kalayaan sa atin ngayon sa taong 2023? Sa umagang ito po, I am humble. Ako po ay naatasan ng ating punong bayan na kasalukuyan po ay nasa Manila at on official business. Ang ating pong mahal na punong bayan ay naghahanap buhay. Nung Sabado po, magkasama kami sa New World Hotel sapagkat siya po ay nasa isang meeting. Nag-iimbita po siya ng mga investors natin upang matugunan, magkaroon tayo ng kalayaan sa pangangailangan sa tubig at iba pa, sa mga pangangailangan natin bilang isang local government unit. Palakpakan po natin ang ating hardworking na punong bayan, Honorable Marisa Red Martinez. Bagaman wala po siya ngayon sapagkat medyo masama po ang kanyang pakiramdam, ngunit she is with us in spirit. Siya po ay nag-i-share sa atin sa paggunita ng araw ng kalayaan. Ngayong umaga ito po, tatalakayin ko po in a very short way ang tatlong aspeto ng kalayaan. Ang unang aspeto ng kalayaan na mayroong relevance sa ating bilang isang bayan ay ang social aspect ng kalayaan. Malaya po ba talaga ang Pilipino? Meron po ba talagang kalayaan ang Pilipinas? Sa harap po ng threats sa ating soberanya, sa ating sovereignty, ang tanong po natin bilang isang maliit na bansa, tayo po ba ay mayroong totoong sovereignty o kalayaan? Tayo po ba bilang isang bayan, bilang isang bansa, ay may kakayahang pagdesisyonan kung saan tayo, kung anong landas ang ating tatahakin, at kung anong uri ng pamumuhay ang pwede natin ibigay sa ating mga kapwa Pilipino. Nakakalungkot po bilang isang maliit na bansa, sa harap ng mga higanteng bansa na gustong sumakot sa atin. Alam po natin ang issue sa West Philippine Sea, ang Spratly Island issue. Ang encroachment sa mga mangingisda natin na tinataboy ng mga banyaga, hindi pwedeng makapangisda ang Pilipinong mangingisda sa sarili niyang teritoryo sa Pilipinas. Ang tanong kay Juan de la Cruz,
Ang Pilipino po ba talaga ay malaya? Pangalawang aspeto po ng ating kalayaan ay ang personal na kalayaan. Ano po ba talaga ang tunay na kalayaan? Ang tunay po na kalayaan ay hindi nabibili sa department store. Hindi po ito naibibigay ni naman. Ang personal na dimensyon ng kalayaan ay isang choice. Nasa desisyon po natin. Desisyon po natin bilang mga public servants kung tayo ba ay magiging instrumento ng kalayaan ng ating bayan, ng pag-unlad ng ating bayan, ng ikauunlad ng ating bayan, o tayo ba ay bahagi ng problema? Bahagi ba tayo ng suliranin o tayo ba ang maghahatid ng solusyon sa ating mga kababayan? So, ang personal po na dimensyon ng kalayaan ay nasa bawat isa sa atin. Ang pangatlong dimensyon ng kalayaan po na gusto natin magpili sa umaga ito ay ang espiritual na kalayaan. Paano po tayo magkakaroon ng espiritual na kalayaan? Hindi po pwede na ang kalayaan ay social lamang. Ibig sabihin, soberenya, pagiging Pilipino. Hindi rin po pwede ang kalayaan na personal, ngunit walang spiritual na dimensyon. Sapagkat ang spiritual aspect ng freedom, ng totoong kalayaan, ay nakaangkla sa spiritual na kalayaan. Ang buhay po ba natin ay ginagamit natin sa isang purpose? Ang buhay po ba natin bilang mga public servants ay ginagamit po ba natin bilang mga guro, bilang mga estudyante, bilang mga mamamayan? Ang ating po bang buhay ay may spiritual dimension? Sabi nga nila po, we don't feel worthy. Pero nagpapasalamat po tayo, bagamat ako hindi isang pastor, lalo hindi ako isang pari, pero ako po ay naniniwala na ang spiritual foundation of freedom ay napakahalaga. Kaya kailangan upang tayo ay totoong maging malaya, kailangan meron muna tayong spiritual foundation. Without the spiritual foundation of freedom, freedom is nothing but a myth. Without the spiritual dimension in the personal aspect of freedom, hindi tayo makakalaya sa mga bisyo, sa mga pag-iisip at pamumuhay na magsisilbing tanikala upang tayo ay hindi makaranas ng totoong kalayaan. Ang araw po na ito ay isang tribute. Itong araw na ito po ay gugunitain natin na ang kalayaan po ay binayaran po. Binayaran po ng mga dugo, paghihirap, sakripisyo ng ating mga ninuno. Kaya narito tayo ngayon. Ngunit higit sa lahat, gusto ko lamang ipaalala po sa inyo na ang totoong kalayaan po ay binayaran po para sa atin. Someone made a sacrifice for all of us dahil nobody is worthy. There is no such thing as absolute freedom. Because absolute freedom is spiritual freedom, without which freedom is just a myth. It's an illusion. Kaya para sa ating lahat po, tayo magbunyi sapagkat ang araw ng kalayaan ay hindi kailangan isang malungkot na araw. Ito po ay ginugunita dapat na may kasiyahan sapagkat kung wala po ang kalayaan, wala po ang development, wala po ang progreso. Kailangan po
po ang bagong hamon sa atin ngayon ay ang kalayaan sa dibisyon, sa pagkakawatak-watak, sapagkat kapag tayo ay nabubugtos parang isang walis at hindi separate po na parang mga tingting, tayo ay malakas. Kaya po, sa umagang ito, isa pong hamon sa ating lahat, tayo po ay magkakaroon ng kalayaan. Unang-una, kung ito ay ating pipiliin. Tayo po ay magkakaroon ng kalayaan kung ito po ay ating isabubuhay. Sapagkat ang kalayaan po ay hindi isang konsepto lamang na maaaring i-define. Ito po ay pamumuhay. This is a lifestyle. This is a choice. Kaya ang hamon sa ating mga Pilipino sa taong 2023 at sa hinaharap, tayo po ay sama-sama magkaisa sapagkat sa pagkakaisa, only there is freedom, there is realization of potentials, of our potential as a people. Hindi minamaliit. Nakakalungkot po na sa Oxford Dictionary noong mga 20 years ago, ang definition po ng isang Pilipino ay domestic helper. Ang ating pong henerasyon ay witness na simula noong late 70s, 80s, nagpapadala na po tayo ng mga OCW sa iba't ibang bansa. Kaya nakakalungkot po na ang tingin ng nakakarami in the community of nations na ang bansang Pilipinas ay bansa ng mga domestic helpers lamang. Walang masama sa pagiging domestic helper sapagkat ang domestic helper, tulad ng sabi ni Lara Pigaman, Miss International, ay isang taong pinagkakatiwalaan ng mga mahal sa buhay. Ang ating pong mga OCW, ang ating pong mga domestic helpers na naghihirap, nagtiyatsaga, inaabuso, sila po ang ating mga makabagong bayani. Kaya palakpakan po natin ang mga domestic helper na Pilipino, ang mga OCW na Pilipino na naghihirap sa disyerto ng Saudi Arabia, nagpapakahirap sa mga high-rise apartment ng Hong Kong upang makapagpadala ng pera at maitaguyod ang kanilang mga pamilya. Sila po ang ating mga bagong bayani. Sila ang ating mga bagong bayani. Kaya po, nararapat lamang sa bagong henerasyon ng Pilipino na sa halip na ito ay maging isang source or source of shame, this should be a source of challenge sa mga batang Pilipino na tayo po ay magtaguyod, tayo po ay magtapos ng pag-aaral. We should become a better version of our Filipino ancestors, of our Filipino forebears. Sapagkat gusto po natin na sa loob ng 10 years from now, hindi lamang bayan ng mga domestic helper, hindi lamang bayan ng mga technicians, hindi lamang bayan ng mga engineers, kung hindi ang Pilipinas ay matatawag na muli the land of million heroes. Palakpakan po natin ang Pilipinas! Ito po ang hamon sa ating mga leaders na sa ngayon na mahalin, patuloy na mahalin ang Pilipinas, ang ating bayan, kung anumang antas ng public service
Nasaan po kayo? Yan po ang station nyo. Diyan po kayo tinawag. God will equip you, God will use you to become instruments of real freedom for the Filipino people at para sa mahal nating bayan ng Santa Cruz. I would also take this opportunity to invite our acting mayor to say a few words on behalf of our mayor. Maraming salamat. Isa pong magandang umaga. Mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay ang Santa Cruz. Maraming salamat po sa ating napakagaling na administrator, Mr. Andres Sulit, sa pagbibigay po sa akin ng magkakataon ng makapagsalita po din sa inyong harapan kahit po ako ay wala sa invitation. Ano po? So, maraming salamat po sa Andres Sulit. Sa akin po mga kasamahan na masisipag, samahan po sa Sangguniang Bayan, si Konsehal Armando El Palma, Konsehal Macario Mark G. Pirilla, at siyempre po sa ating mga district supervisor, si Mrs. Constanza Armasco, ang Santa Cruz North District Supervisor, gaya din po sa aking pinsan na si Dr. Lourdes P. Rico Hermoso, Santa Cruz East District Supervisor. Gaya din po, nandito rin po pala ang pinatawan ni Sir Walito Pico Santino. Si Sir Wally ay Santa Cruz South naman, District Supervisor. At syempre po, sa hangin po ng ating kapulisan, sa panguna po ni Police Major Adrian Cordero. Gaya din po sa Bureau of Fire, sa panguna po ni SFO2 Ferdinand M. Cruzado. At siyempre po, nandito rin po ang taga-BJMP, si Sir Peña Serrada. Alam po. At sa lahat po ng mga guro na nandito ngayon, mga estudyante, at siyempre po, nandito rin po ang mga punong barangay at bumubuo po ng sangguniang barangay. At kasama ko rin po pala kanina sa pagparada ang Pakulo po ng Liga ng mga barangay na wala pong iba kundi ang kasamahan po namin sa Sangguniang Bayan na si Konsehal Felix Judy. Sa lahat po ng NGOs, sa lahat po ng empleyado ng munisipyo, at sa lahat po ng nandito ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una po, ang inyong lingkod po ay nakikiisa sa lahat po ng mamamayan ng Santa Cruz at buong sanlibutan ng Pilipinas upang ipagdiwang ang ating ika-125 araw po ng kalayaan. Ito po ay ginuginitan natin upang makilala po tayo bilang mga Pilipino. Pero, hayaan po muna natin balikan ang ating kasaysayan. Ito po yung napag-aralan natin ng tayo ng elementary at high school. Una po natin nakamit ang ating unang araw ng kalayaan noong ika-12 ng Hunyo, 1898 nang ang Persang Revolusyonaryo po ay nagtipon-tipon sa pamumuno po ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, probinsya po ng Cavite, upang basahin ang kasarilan po ng sambayanang Pilipino laban po sa kolonisasyon ng pagsasako po ng bansang Espanya. At kasunod po nito ay una po inilugayway ang watawat ng Pilipinas, at habang inirawag po ang watawat ng Pilipinas ay kinanta po nila o hinihiling po nila ang ating pambansang awit na lupang hinirang. At ito po ay unang-unang pagkakataon na inawit po ang lupang hinirang, at
ang nag-aklaro nito na mga titik nito ay walang iba po kundi isang kapitan rin na wala pong iba kundi si Julian Felipe. Dahil po sa pangyayari ngayon, ito po ang naging dahilan upang tayo ngayong umaga ay magkatipon-tipon upang ipagdiwang ang araw ng kalayaan. Ang pangyayari po yun ay napakahalaga sapagkat ito po ang nag-ugat sa bansang Pilipinas bilang pinakaunang republika sa buong Asia. Tama po ba mga teacher? Yan po ay napag-aralan natin ng elementary at high school. Kaya po, sa lahat po ng naririto ngayon, sana po ay patuloy natin mahalin, alagaan ang kalayaan. Hindi po natatapos dapat ang kalayaan sa pagdeklarahan po ng unang proklamasyon ni General Emilio Aguinaldo. Ang kalayaan po ay hindi dapat kinugilitalaang bilang isang kabanata ng isang kasaysayan. Pagkos, ito po ay patuloy nating mahalin, alagaan, para po sa kasalukuyang henerasyon at sa mga susunod kumusaling lahi ng ating inang bayan. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Maligayang araw ng kalayaan. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po, Acting Mayor Manuel, Rico Hermoso Manuel. Also acknowledging the presence of Mr. Peña Serrada from BJMP, together with Mr. Rosado from Bureau of Fire, together with Mr. Varias from Philippine Coast Guard. Good morning po sa inyo lahat. Sa bayan ng Santa Cruz, hindi may kakaila na pagdating sa talento ng bawat Santa Cruzin, tayo ay hindi pahuhuli. Mga batang hinubog na mahuhusay ng mga guro at mga gurong hinubog na ng panahon upang ang kasaysayan ng nating mga Pilipino ay manatiling nakatatak para sa kinabukasan ng ating mga mag-aaral. Isang mainit na palakpakan para sa piling guro mula Santa Cruz North District sa pangunguna ni Ginoong Don Wency Monteroso, Principal 1 ng Aturan Elementary School, bilang tagapagsanay at ng kanilang Public Schools District Supervisor, Ginang Constancia R. Vasco. Para gapotin yun, ma'am.
mula sa Santa Cruz North District. Ngayon naman po ay ating mapapakinggan ng isang maikling mensahe ni Konsehal Armando Palma. Bigyan natin sila ng isang masigabong palakpakan. Thank you po. Sa lahat po ng mga department head, sa ating vice mayor, sa mga konsehales, kay admin, sa lahat po ng district supervisor, lahat po ng mga guro, sa mga leader ng police, ng JFP, at saka ng DFP. Sa inyo po lahat, sa lahat po ng nakakarinig ng aming boses, sa lahat po ng pagkataka Santa Cruz, isang maligayang araw ng kalayaan po sa inyo lahat. Maraming salamat. Mapagpalang umaga po. Maraming salamat po, Konsehal. Ngayon naman ay isang sorpresang linang-linang inihanda ng mga piniguro mula sa Santa Cruz South District sa paggabay ni Ginang Maria Antoinette Romasanta, Head Teacher 3 ng Kaganhaw Elementary School, bilang kanilang tagapagsanay sa pamumuna ni Public Schools District Supervisor, Ginoong Carlito P. Constantino. Isang masigabong palakpakan para sa kanilang lahat. Pilit niya sa talampakan. Dito na rin sila maharap, sir? Sa talampakan. Hindi. Mamaya ako mag-gasok. Maraming salamat po mula sa mga piniguro sa Santa Cruz South District. Ngayon naman po ay ating mapapakinggan ng isang maikling mensahe mula kay Konsehal Macario Perilla. Bigyan natin siya ng isang masigabong palakpakan. Maraming salamat, sir, sa ating po mga piling-piling panauhin dito po sa stage sa panguna ng ating po Kalungkong Bayan. Sa lahat po naman nag-isa sa ating po pagkulitan ng ating kalayaan ngayong pong araw nito, ang patuloy at ang patibay ng ating pananampalataya sa ating kakilang may kapal. Ang mabuhay, ang may pag-asa, at lalo higit ay ang kapayapaan at kasaganaan. Yan po ang ating patuloy na dapat gawing pag-asa sa patuloy po natin pagulita ng araw ng kalayaan ngayong araw nito. Sa pangalan po ng Sangguniang Bayan namin, tanggapin po ninyo ang aming po pagbalik ng araw ng kalayaan at tayo po'y manalig sa dakilang may kapal na mata mo at tunay na kapayapaan hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Magandang araw, mabuhay po ang ating bayan. Maraming salamat po, Konsehal. At bilang magtatapos sa ikatlong bahagi ng ika-125 taong pagdiriwang ng kalayaan ng Republika ng Pilipinas, atin namang matutunghayan ang isang sayaw ng pinamagatang Agogokoy Dance mula sa London, mula sa Santa Cruz District sa pamumuna ng kanilang tagapagsanay na si Ginoong Mateo Garcia, Principal ng Santa Cruz East Central School sa pamumuna ni Public School District Supervisor, Dr. Maria Lourdes Pilipo Hermoso. Isang masigabong palakpakan para sa kanilang lahat. Layo distansya. Sentro din.
Maraming salamat po sa mga piniguro mula sa Santa Cruz East District. Ang amin din pong taus-pusong pasasalamat sa bumubuo ng Drum and Lyre Course mula sa tatlong paaralan, Santa Cruz South Central School Drum and Lyre Course sa pamamuna ni Mr. Apollo Perlia, Malintig Institute Foundation Incorporated Drum and Lyre, care of Mrs. Davina R. Claro, gayon din po sa Lady National High School Drum and Lyre Course sa pamamuna ni Mrs. Noemi Rehencia at Miss Rizalyn Almonte kasama ni Principal Mr. Ruel S. David. Ngayon naman po ay darako tayo sa ika-4 na bahagi ng ating pagdiriwang, ang pag-aalay ng bulaklak sa Bantayong Legat Jose Rizal. Narito po ang pagkakasunod-sunod sa pag-aalay po ng bulaklak kay Gat Jose Rizal. The colors, Santa Cruz PNP, Bureau of Fire, BJMP, Veterans Federation Marindugan Chapter, 1st Marindugan Red Reserve Battalion ROTC 80 units, Boy Scout of the Philippines, municipal officials, Civilian by our acting mayor, Vice Mayor, Municipal Councilors and their ladies, ngayon din po sa ating kanulit, municipal employees, national delegations and employees, school teachers and other personnel, national officials and employees, sa pamamuna po ng ating tatlong public school system supervisors, school teachers and other personnel from public private schools, commercial establishments, at mga kanina po ay ang ating barangay officials. Pwede. Oo, para kita yung bahay ng bahay. Yan, ating bahay ng bahay. Muli po tayo sa pagkakasunod-sunod at panay ng pag-aalay ng bulaklak. The colors, Santa Cruz PNP, Bureau of Fire at BJMP, Veterans Federation Marindugan Chapter, 1st Marindugan Red Reserve Battalion ROTC 80 units, Boy Scout of the Philippines. Municipal officials submitted by our acting mayor, Kabila. Vice Mayor, Municipal Councilors and ladies, mga panauhin, municipal employees, office of the municipal mayor, personal staff, Public Affairs Information and Assistance Unit, Human Resource Management Section, Permits and Licenses Section, General Services Section, Public Market and Stormwater Section, Waterworks Section, Office of the Municipal Planning and Development Coordinator, Office of the Municipal Civil Registrar, Office of the Assembly and Bayan, Office of the Municipal Budget Officer, Office of the Municipal Treasurer, Administrative Section, Tax Section and Revenue Section, Office of the Municipal Accountant, Office of the Municipal Assessor, Office of the Municipal Health Officer, Santa Cruz Rural Units 1 and 2, Santa Cruz Bureau Agricultural Center, Volunteer Workers, Volunteer Nutrition Scholars, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Office of Municipal Social Welfare and Development, Legal Workers, Senior Citizens Affairs, Office of the Municipal Engineer, Office of the Municipal Agricultural Office, Volunteer Institute, National Officials and Employees, Office of the Municipal Fire Court, Department of Education, Public School Teachers, Pupils and Students of Santa Cruz East District, Santa Cruz North District, and Santa Cruz South District National High Schools, Marindugan State College,
Oriental School for Arts and Leagues. School teachers and other representatives of the private schools. Olympic Institute, San Pablo Institute, St. Joseph Academy, our public schools incorporated, Holy England Baroque School, SCJC Middle School, Square de la Juliana Incorporated, Countryside Montessori, Department of Media and Local Government, PNP, DJMP, AFP, Department of Government Reform, Central System Hospital, Department of AY Development, Commission on Environmental and Natural Resources, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bureau of Forest Development, Department of Justice, County Attorney's Office, Bureau of Veterinary Revenue, Philippine Fairness and Governance, Philippine Coast Guard Security and Scrabble, Bureau of Association, Association, Office of Senior Citizens Affairs, Radhanan Program Santa Cruz, ACI ng Republic of Puerto Rico, ACI ng Republic of Rio, ACI ng Singapore, Nice of Cruz, Northern Mountain Santa Cruz Valenzuela Incorporated, Santa Cruz Valenzuela Santa Cruz Organization, Spanish of Juventus Valente, PGBI of Santa Cruz Valente Software, AIA of Santa Cruz, Administrators Group, Santa Cruz Youth Federation Incorporated, Samahan of Minister Malimaya, Malinduga Foundation Incorporated, Malinduga Council of Environmental Service, Malinduga Media Professionals Association Incorporated, Royal Bank of Artists Incorporated, Commercial Establishments, PNP America, RCBC, Sagana New York, Canada, Fairfield, Congo, MPR, Canada, Digital, Smart Communication, Blue Communication, LBC, ALS, Starlight, Corporation, Western Union, Watergate, Karma, Legal, Action World, American Transfer, Malawa, Borsha, and Legal Complex. Okay, sa salubong niya.